Sa nakaraang nating reel ay napag-usapan natin kung bakit palaging may lindol dito sa Pilipinas. Tayo po kasi ay nasa Pacific Ring of Fire, isang parte ng ating Pacific Ocean kung saan maraming mga bulkan kaya palagi po nagkakaroon ng lindol sa ating bansa. Ang PHIVOLCS or ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang ahensya ng gobyerno na inatasan ang mag-monitor ng lindol, volcanic eruption at tsunami sa ating bansa. May dalawang klase po ng lindol. Ang una ay volcanic o ang dahilan ay pagkakaroon ng volcanic eruption. Ang pangalawa naman po ay ang tectonic type of earthquake. Ibig sabihin, ito po ay nilikha sa paggalaw ng mga tectonic plates. Ano naman pagkakaiba ng magnitude at intensity ng lindol? Ang magnitude po ay nagme-measure ng energy na na-release ng isang lindol. Ito po ay sinusukat gamit ang tinatawag nating Richter scale. May standard values ang gamit nating scale para sa pag-measure ng ating magnitude. Intensity naman ay nagme-measure ng pinsalang dala ng mga lindol. Depende ito kung gaano kalakas ang pagyanig sa isang lugar. Pag may lindol ay may enerhiyang lumalabas sa ating mga kalupaan na tinatawag nating seismic waves. Meron po tayong tinatawag na P-waves or ang primary waves. Siyang pinakamabilis na parang tunog na dumadaan sa lupa. Ang S-waves naman po or ang tinatawag na secondary waves ay mas mabagal pero mas malakas ang damage na naidudulot. At meron din po tayong surface waves. Ito na yung talagang ramdam natin. Kaya madalas, ito po yung nakakasira ng different structures sa kalupaan. Tignan po natin kung masasagot na natin ang katanungan ito. Ito po si Coach Mek ng Gurong Pinoy na nagsasabing maliit man na buti ng mga kaalaman, ang dulo nito ay malaking kaginawaan.